Mga ka-idol, magandang araw sa inyong lahat. Kuya Ers here. Ngayon pag-usapan natin ng mahinahon at malinaw itong kumakalat na usapan tungkol sa Part 22, yung sinasabing Marathon Challenge at kung bakit parang biglang naging tahimik ang lahat pagdating kay Krista. Marami ang nagtatanong, bakit parang bawal muna ipakita? Ano ang ibig sabihin ng travel update ni Mikoy? At may kinalaman ba dito ang mga sponsors? Unang-una, linawin natin, sa nakikita at naririnig natin, walang negatibong nangyayari. Sa halip ramdam na may pinag-iingatan at may pinaghahandaan. Yung pahayag ni Kalinga Prab na parang bawal muna sabihin, hindi yan para magtago ng problema, kundi para i-protect ang moment at ang mga taong involved, lalo na si Krista. Makikita rin natin na kahit hindi lantad sa camera si Krista ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang galaw ng mga sponsors. Ibig sabihin malinaw ang tiwala. Hindi aalis ang suporta kung may masamang nangyayari. Sa totoo lang, mas nagiging tahimik lang talaga minsan kapag malaki ang pasabog na paparating. At yung tungkol sa travel update ni Mikoy, dito nagiging interesting. Hindi man diretsong sinasabi, pero parang ramdam na ng karamihan na nasa Tagaytay ang grupo. Tahimik, presko, malayo sa ingay, perfect na lugar para mag-isip, magplano, at maghanda para sa susunod na kabanata. Sa puntong to, ang vibe ay hindi suspense na may kaba, kundi suspense na may excitement. Parang sinasabi ng lahat ng galaw nila, sandali lang, may inaayos lang kami. At bilang taga-subaybay, ang maganda nating gawin ay umintindi at maghintay. Ngayon, kung iisipin natin mabuti, kung bakit parang kahit malayo ang mga sponsors, nagpunta pa rin sila sa lugar, malinaw ang mensahe, may respeto at commitment. Hindi ito basta content lang, may relasyon, may tiwala, at may long-term na direksyon. Yung usapin na Krista bawal na ipapakita, para sa akin, hindi ito pagbabawal, pahinga muna. Pahinga mula sa pressure, sa ingay, at sa expectations ng lahat. Minsan, ang pinakamagandang ginagawa ng isang team ay ang protektahan ng tao, hindi ang views. At kung part 22 man to o hindi pa, isang bagay ang malinaw. Hindi nawawala ang respeto, hindi nawawala ang suporta, at lalong hindi nawawala ang excitement. Kung may marathon challenge man, mukhang hindi lang ito tungkol sa pagod, kundi sa haba ng paghihintay at tibay ng tiwala ng fans. Sa ganitong mga pagkakataon, mas lalong nagiging solid ang community. Walang reklamo, walang negativity, kundi paniniwala na kapag dumating ang tamang oras, mas magiging sulit ang lahat. Kaya sa lahat ng nag-aabang, kapit lang. Hindi ito pagtatago, kundi paghahanda. Hindi ito pagkawala, kundi panandaliang katahimikan bago ang mas malinaw na kwento. Maraming salamat sa panonood mga ka-idol. Kung may bagong update, sigurado uusapan natin yan ng maayos at positibo. Kuya Ers here, paalala lang, minsan ang tunay na suporta ay marunong maghintay. Mga ka-idol, magandang araw sa inyong lahat. Kuya Ers here. Ngayon pag-usapan natin ng mahinahon at malinaw itong kumakalat na usapan tungkol sa Part 22, yung sinasabing Marathon Challenge at kung bakit parang biglang naging tahimik ang lahat pagdating kay Krista. Marami ang nagtatanong, bakit parang bawal muna ipakita? Ano ang ibig sabihin ng travel update ni Mikoy? At may kinalaman ba dito ang mga sponsors? Unang-una, linawin natin, sa nakikita at naririnig natin, walang negatibong nangyayari. Sa halip ramdam na may pinag-iingatan at may pinaghahandaan. Yung pahayag ni Kalinga Prab na parang bawal muna sabihin, hindi yan para magtago ng problema, kundi para i-protect ang moment at ang mga taong involved, lalo na si Krista. Makikita rin natin na kahit hindi lantad sa camera si Krista ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang galaw ng mga sponsors. Ibig sabihin malinaw ang tiwala. Hindi aalis ang suporta kung may masamang nangyayari. Sa totoo lang, mas nagiging tahimik lang talaga minsan kapag malaki ang pasabog na paparating. At yung tungkol sa travel update ni Mikoy, dito nagiging interesting. Hindi man diretsong sinasabi, pero parang ramdam na ng karamihan na nasa Tagaytay ang grupo. Tahimik, presko, malayo sa ingay, perfect na lugar para mag-isip, magplano, at maghanda para sa susunod na kabanata. Sa puntong to, ang vibe ay hindi suspense na may kaba, kundi suspense na may excitement.
Parang sinasabi ng lahat ng galaw nila, sandali lang, may inaayos lang kami. At bilang taga-subaybay, ang maganda nating gawin ay umintindi at maghintay. Ngayon, kung iisipin natin mabuti, kung bakit parang kahit malayo ang mga sponsors, nagpunta pa rin sila sa lugar, malinaw ang mensahe, may respeto at commitment. Hindi ito basta content lang, may relasyon, may tiwala, at may long-term na direksyon. Yung usapin na Krista bawal na ipapakita, para sa akin, hindi ito pagbabawal, pahinga muna. Pahinga mula sa pressure, sa ingay, at sa expectations ng lahat. Minsan, ang pinakamagandang ginagawa ng isang team ay ang protektahan ng tao, hindi ang views. At kung part 22 man to o hindi pa, isang bagay ang malinaw. Hindi nawawala ang respeto, hindi nawawala ang suporta, at lalong hindi nawawala ang excitement. Kung may marathon challenge man, mukhang hindi lang ito tungkol sa pagod, kundi sa haba ng paghihintay at tibay ng tiwala ng fans. Sa ganitong mga pagkakataon, mas lalong nagiging solid ang community. Walang reklamo, walang negativity, kundi paniniwala na kapag dumating ang tamang oras, mas magiging sulit ang lahat. Kaya sa lahat ng nag-aabang, kapit lang. Hindi ito pagtatago, kundi paghahanda. Hindi ito pagkawala, kundi panandaliang katahimikan bago ang mas malinaw na kwento. Maraming salamat sa panonood mga ka-idol. Kung may bagong update, sigurado uusapan natin yan ng maayos at positibo. Kuya Ers here, paalala lang, minsan ang tunay na suporta ay marunong maghintay. Mga ka-idol, magandang araw sa inyong lahat. Kuya Ers here. Ngayon pag-usapan natin ng mahinahon at malinaw itong kumakalat na usapan tungkol sa part 22, yung sinasabing Marathon Challenge at kung bakit parang biglang naging tahimik ang lahat pagdating kay Krista. Marami ang nagtatanong, bakit parang bawal muna ipakita? Ano ang ibig sabihin ng travel update ni Mikoy? At may kinalaman ba dito ang mga sponsors? Unang-una, linawin natin, sa nakikita at naririnig natin, walang negatibong nangyayari. Sa halip ramdam na may pinag-iingatan at may pinaghahandaan. Yung pahayag ni Kalinga Prab na parang bawal muna sabihin, hindi yan para magtago ng problema, kundi para i-protect ang moment at ang mga taong involved, lalo na si Krista. Makikita rin natin na kahit hindi lantad sa camera si Krista ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang galaw ng mga sponsors. Ibig sabihin malinaw ang tiwala. Hindi aalis ang suporta kung may masamang nangyayari. Sa totoo lang, mas nagiging tahimik lang talaga minsan kapag malaki ang pasabog na paparating. At yung tungkol sa travel update ni Mikoy, dito nagiging interesting. Hindi man diretsong sinasabi, pero parang ramdam na ng karamihan na nasa Tagaytay ang grupo. Tahimik, presko, malayo sa ingay, perfect na lugar para mag-isip, magplano, at maghanda para sa susunod na kabanata. Sa puntong to, ang vibe ay hindi suspense na may kaba,